Maayong gabi sa tanan. Hinaot nga okay lang mo mga igsuon, no? Sa inyong mga panimalay, sa inyong mga kung asa man mo naakaron sa inyong lugar, no? Ah, kini akong gihimo karon is nag-record ko video because I just want to share sa inyo mga igsuon nga unsa ang kanang nakita nako, nasabta na ako sa mga panahon karon, no? Sa mga nahitabo sa atong mga palibot, especially sa dagan sa mga espirituhanon nga mga aktibidades sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga simbahan, kanang atong mga silingan o mga kauban, no? Now, akong i-share sa inyo karong review na regarding sa unsa ang asa na ta karon dapit sa uh, kahimtang, no, dito sa panagna sa Biblia, kung asa nagahisgot o uh, end times, no, panahon sa katapusan. And I think gibuhat na ako ni because I believe so na adunay gamay nga pagsabot na angay na kong i-share sa inyo mga igsoon. Nagahangyo ako sa gagmay nga pagsabot pod sa atong mga limitasyon. Hinaot nga makonsidera ninyo mga igsoon na ako mga mas kasaypanan, no, sa ilo ako sa akong mga masulti dun sa man ang akong mga words nga magamit, no? By the way, mga igsoon, ang ako ang topic karon is regarding the understanding the end times, no? Sa ang mga stages sukad pa sa una, nagsugod sa una, karon. Okay? So, isugod kita mga igsoon, pinaagi sa pagampo. Ampo kita, Panginoong Diyos na sa mga langit, Lord. Once again, Lord God, dahil salamat, Lord God, sa imong paggugma sa amo ang kinabuhi, Lord God. Salamat, Ginoo, kining adlaw, Lord. Ikaw padayon nagagiya kanamo, Lord God, nagahatag og kusog ug kalipay sa mga kasing-kasing. Salamat usab, Lord, sa blessings nga imong i-provide kanamo. Salamat usab, Lord, sa knowledge, wisdom, and understanding na imuhang gigahin sa mga, Lord God, pinaagi sa Espiritu Santo na kanunay nagauban kanamo hangtod karon sa among panahon, nimin, Lord God. Among ginabalik ang dungog himaya kanimo, pinaagi kay Kristo Jesus, among Ginoo mong luluwas. Amen. Okay. So mag-start sa atong discussion regarding sa end times, no. Aware man siguro ta mga igsoon sa ang atong mga palibot karon, unsa ang mga current events, no, usually daghang kay mga nanggawas karon nga mga ginatawag natong mga propeta nga istorya regarding sa pagtuo sa Ginoo, regarding sa mga miracle crusade, ana gini. So ang ako lang maigsuon is gusto lang nako nga ma-open ang inyong hunahuna, ang inyong mga pagsabot sa mga butang niini na sa ato ang panahon manggawas gyud ni sila, no, kini mga mangingilad. So wala mo ko nasuko sila, pero per sa ingon nga sa Ginoo nga kini mga butang nga mahitabo gyud ni. So nako i-share mga igsoon regarding sa nakasulat sa atong Biblia, no. So makita ninyo mga igsoon, ang title diri is Understanding the End Times. Okay? So daghan stages, no, na mga stages na nagapakita sa ato ang panahon karon kung unsa ang mga nahitabo sa maabot ug nahitabo na. Now, unang-una atong sabton na sa end times, the signs of the end is here and is happening now in our time. It is an inevitable event
that our Lord Jesus Christ have told us even from the time of the prophet Daniel and in the time of the apostles. Now, as the time progresses, it is slowly showing us these signs and is becoming obvious, revealing several characteristics of the Antichrist. So I do not deny in my heart, sa ako alang, that there were several thoughts that came to me while looking back on the words of God. In fear came to me, siyempre naadlo ko, and after na nasaktan nato ng mga butanga, there are several series of end time events that is slowly happening now, no? And it will start with the people in this generation and in the coming generations. So please allow me to share my thought and understanding of these things. This writing is just an expression, no, of what I have seen to happen in the future. Now, so money ang end time signs that are happening now, no? So, first event is of course ang tao, i-embrace yun niya ang knowledge, no? Money ang sinugdanan sa deceit, no? Ang pagpangilad. Okay? So if you na-remember ninyo mga igsoon nga nagsugod ang pagpangilad ni Satanas dito sa Garden of Eden. If nakahinumdum mo mga igsoon sa story of creation sa Genesis, si Eva na deceit, no? Na deceive kay Satan, no? By eating the fruit of the knowledge of good and evil. Now, duha ka kahoy actually punuan sa prutas na nasa Garden of Eden, ang tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Now, if you have to read it again, makita ninyo na it will kanang symbolize ba, or other than symbolic, it's happening actually, no? O hayag kaayo sa atong mga mata nga kini nagahatag og kanang giya sa to ang tao di ay pag the more nga mo engage siya into deeper knowledge of understand things, no, nasa iyang palibot, no, the more pud siya nga ma-deceive. Okay? So if you notice na ang panahon karon daghan na kayo nagka-usab-usab na ang mga kinaiya sa mga tao, and then nagkadaghan pud ang mga unbelievers, no, ang unbelievers kay Christ, tungod kay dunay mga factors na nagahatag pud og naga-disalign dito sa mga tao nga magtotoo, no, kay Kristo, proving na ang Ginoo wala nag-exist or na ay mga tungod sa knowledge nga ilang, sa deeper knowledge nga ilang na-achieve, na like for example right now, no, na makahimo na sila tao, artificial ang tawag ano, artificial womb, no, they can create life through artificial womb, and then ang atoms, no, they can break it down. So daghan kay sila mga deeper knowledge, no, ana, na to the point na they cease to believe God because they can do everything, parang ana ang natabo. Now, the end time signs that are happening now, these are the major events where the enemy or the devil have prepared his schemes, no, in the end in the world. No, first event is yung nakasulat sa Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 1 to 5. Ano siya, sa King James Version ni siya na Tagalog. Siya, datapwat, alamin mo ito, na sa huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtuayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga babangis, hindi maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa sa maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan
datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito. Lumayo ka rin naman sa mga ito. So, actually, nag-warn po ng Bible na sa nga ni mga klaseng tao, magpalayo yun ta. But, these are the signs na makita ni mong very obvious karong panahon nato, no? Because of the technology that were invented, no, for the convenience of man, medyo makita nimo na they are now trying to tawag ini nagaano siya, manifest, no, ang pagkasobrahan niya, pagkahigugma siyang sarili. Example ana kanang ato ang mga selfies karon, no, sa social media. They are trying to broadcast themselves, no, even to the point nga maghubo na sila, pakita na sa ilang mga unod, no, even sa ilang mga kinaiya, no, even sa mga ilahang pamatasan o sa ba ilahang mga tinuuan, no, o sa ilang mga pagtuo nila nga tama, which is actually dili siya acceptable sa society, no. So these are the things, no, na obvious kayo sa gisulat diri. Daghan na kaayo mga maibigin sa sarili, no, mga narcissism, grabe na kayo, no, ang bugiro na ang mga tao, no. So these are the things, no, na bantayan nato even sa ato mga kaugalingon. Kay maigsoon, dili nato usahay mabantayan sa atong mga kaugalingon, kita mismo makahimo nini. Pero pinaka the best, ang nakanindot lang is that kita nga nagatuo kay Jesucristo, kita nagasunod dun sa iyang mga tudlo, kita dili ta magkanang dili ta magpalabi sa atong mga kaugalingon. Instead nga magpaubos yun, no. So mo ni ang una gyud nga event nga may tabo, ang tao gyud mo engage into a deeper knowledge kay mas sa ngingon mas nikaon siya sa prutas sa knowledge of truth and evil. And then of course knowledge ang iyang ipili, so more or less ang engagement sa tao, gusto din niya mo, out of curiosity, gusto din niya mo dig into a deeper understanding sa isa ka butang, so that he will have his answers, no, makuha niya mga tubag sa iyang mga pangutana, sa iyang manahuna. Okay? So because of this, nagkaroon ng mga breakthroughs, no? Nagkakisig na discover, and even the point na katong gituuhan nila nga ang apes daw gikan daw sa ang tao daw gikan sa apes, no? Daghan sila mga theories na, but although after as now dili pa gyud na siya proven nga tinuod because there's still an apes, no? Exist pa sila. But there are several breakthroughs nga makasulti po nga naka-discredit siya sa works of God, right? Now, next itong point is that the first sign that is happening now is the deterioration of humankind of his being. The devil is now working on increasing the knowledge of the people on earth, giving them the opportunities to accept the knowledge of evil, disguised behind a positive and progressive result of an easy life here on earth, through introduction of new technologies and discoveries over the years of eating the fruit of the knowledge of truth and evil, good and evil. This event gave me the understanding why God forbid man to eat from the tree of the knowledge of truth and evil, that is in the Garden of Eden, and also understand how the devil deceived Eve as well as Adam. It is clear that the book of Genesis tells us of an event that have happened to man where he fall to sin. During that time, both the tree of life and the tree of knowledge of good and evil still in the Garden of Eden, and still remained on earth, hide it and sealed it. And on the east side of the garden, he guarded it with cherubim and flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. That is written in Genesis chapter 3 verse 24. So eventually, if you read the Bible, God removed the tree of life from the Garden of Eden and brought it up in heaven. So mabasa ninyo balik ang tree of life, na siya sa langit, no? So sa Revelation chapter 22 verse 2, as Jesus Christ ascended to heaven. So kumbaga, in my understanding lang, no, opinion lang na ako ni,
From the time nga si Jesus Christ ni ascend to heaven, dala-dala niya ang katong symbolic na tree of life. Okay? Because Jesus Christ is actually the source of life. No? Siya ang source of kinabuhi. Now, it is the turning point of event when Jesus Christ our Lord and Savior ascended to heaven. It was the beginning of the work of the Holy Spirit. Of course, siyempre, siya ang nipuli kay Christ dito sa earth, no, ang Holy Spirit. When Jesus baptized the apostles and the believers with the Holy Spirit, it is the start of the end time. Because it is the time the Word of God had spread over the world, introducing the good news from God through our Lord Jesus Christ, making people aware of sin and realize the need for obedience to God in order to be saved. Jesus Christ revealed it to the world so that His people will respond to His call through obedience. Until this very day, the Holy Spirit is still working with the believers, protecting them from the schemes of Satan, protecting them not to lose their soul throughout generations until the end of time. Okay, today, many have already fallen to Satan's schemes and was blinded from the truth. Man has become his own destruction. So, man continues to eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil to this very day, which is I've said kanina. And as the world progresses, man is getting more chained in the schemes of Satan and lose his soul. But the believers will cling to the word of God and will be saved. So in Jeremiah chapter 9 verse 23 to 26 nakasulat, this is what the Lord says, "Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boast about this, that they have understanding to know me, that I am the Lord, who exercises kindness, justice, and righteousness on earth. For in this I delight." So these are the words of God na that will be kanang tindugan sa mga magtotoo at the end nga importante gyud nga mahibal-an nato o mailailan to kinsa gyud ang atong Dios, no? So mo na makasave sa tuwa mo na dili ta mailad para dili ta mailad sa scheme ni Satan. Okay? Remember na there are two kinds of knowledge, na good and knowledge of evil. So depende na lang sa choice sa tao kung whether he chooses na to embrace the knowledge of good or he embraces the knowledge of evil. So depende na. But accordingly, as what we have seen in the social media and in the mainstream medias, no? So kita na to, there are so many schemes na hitabo. Now, so makita nimo balikan nato karon ang Timothy, dili lang sa Timothy, no, pero daghan pag mga verses sa Bible that you can read, no, daghan references actually na nagahisgot gyud siya og kanang deterioration sa morality sa tao in the face of the earth, no, sa atong kalibutan. So makita nato sa atong palibot karon nga hinahinay ang kalibutan nag-deteriorate siya in terms of morality. So makita nimo ang mga batanon karon, no, sukol na ginikanan gahi ng mga ulo, and then aside from that ang daghan na kay mga mag-unay na, no, ang mga amahan rape nila ilang mga anak or mismo ang ilang mga parente, no, ori maginaway. Or even no, mga simple na mga things, mag-observe nimo karon wala mga respeto ang mga kabatanunan. Yeah. Dahil na gid ang dagan sa kalibutan karon, no. So these are the first event, no, if you notice. Actually this have happened before, nahitabo na ni before sa panahon pa ni Solomon, and then balik-balik lang ni siya ang cycle, no. Balik na pud ta ani nga panahon nga ang mga tao mugahi na pud ang ulo. Then another time na pud nga mo intervene na pud ang atong Ginoo. And but this time around is lahi na siya. It is the end gyud siya, ginatawag nga end. So I hope mga igsoon nga sa gamay nga kaning first na video nga ako na-share sa inyo, you learn something, I reveal something to you na
at least man lang maka-open sa inyong mind, no? Kita mga Kristohanon, mag-amping gyud ta sa atong panahon karon because we are in the end time, no? So doble ingat lang gyud ta mga believers, mga igsoon sa pagtuo kay Kristo, no? Diya kay Kristo, gyud ta, amping lang gyud ta, protektahan nato atong mga sarili nga dili ta mailad, labi na karon sa mga tao daghang kay nanggawas karon nga mga kunuhay, mga miracle crusade, no? Kita nimo magkirig-kirig ang mga tao dra, yang tambalan kunuhay niya. Pero these are just a work of the devil, no? I can say that it is because sa giingon ni Kristo, sa akong giingon nga sa karon nga panahon nato, it is very very rare na because kanang gift of healing man good atong siguro sa next video nako akong i-share sa inyo hapon ang ako ang ideas or opinion pod regarding sa kanang buhat o giya sa Espiritu Santo. Unsa pod ang Espiritu Santo gyud, no? Masabtan nato nga karong panahon na daghan mga practices nga dili na applicable, no, sa atong panahon, and we are living in a times of parang survival sa atong spiritual life. So I hope guys namin na learn. Salamat kaayo sa pagpaminaw karong gabi una. Salamat usab sa inyong suporta, no, sa ako ang page diri sa Insights with the Word. Dugay na ni siya pero ipakita ninyo karon na fulfill na nako akong saad sa inyo nga maghimo kong video. So hinaut sa inyo mga isuon nga kamo magpadayon sa pag atang, no, kung sa mga ma-share na ako sa inyo regarding sa pulong sa Ginoo. And kana mga isuon pasaylo ako sa akong mga limited na knowledge lang pud, but what I've shared to you is more on realistic approach, no. Hinaot nga kita magmapuyo nga magbinantayon sa atong mga pagtuo, dili makawat sa atong mga kaaway, and even sa kanong panahon karon kita nga makasugakod sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Salamat mga igsoon sa pagpaminaw. Salamat usab sa inyong mga pagampo. Salamat usab sa inyong pagsalig. May gabi sa tanan. God bless you po.